Hello, hello, hello! Masugid na mga tagapakinig dito sa Kwentong Takip Silim. Heto na naman po ang inyong lingkod, Miss Neri. Excited na naman maglahad ng panibagong kwentong ipinadala sa atin. Kumusta po kayo? Sana lahat ay nasa maayos na kalagayan. Bago nga po pala ang lahat, shoutout po sa Robles family from Laguna. Nabasa ko sa message sa akin na lagi raw silang nakikinig sa ating mga channels. Kung gusto niyo pong magpadala ng sariling shoutout video sa mga taong gusto nyong ipagsigawan all over the world, i-click nyo lamang po ang description link sa ibaba at magpadala na. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel, ito na po ang oras para pindutin nyo yan at i-share sa inyong mga kakilala. I-click na rin po ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong upload. Ready na ba kayo sa ating bagong story? Heto na at simulan na nating makinig habang naglilinis, naglalaba, kumakain, o kahit nakatunganga ka lang. Naway may matutunan tayong lahat kaya sumabaybay lamang hanggang dulo. Bakit kailangan ganito ang sapitin ni Papa? Mas matatanggap ko pa kung sasakit siya namatay. Pero hindi May. Ang sakit makatanggap ng balitang natagpuan lang siyang patay sa sakahan. Hindi ko rin alam, anak. Kahit ako tinatanong ko ang sarili ko kung bakit sa dinami-dami ng tao, bakit ang asawa ko pa? Naging mabuti naman siyang tao. Gaano kaya katotoo ang sinasabi nilang aswang gumawa nito sa kanya? Handa akong itayang buhay ko. Panagutin lang lumapas tangan sa kanya. Anak, delikado yung iniisip mo. Siguro kailangan na lang din nating tanggapin na kinuha na siya sa atin. Na baka nga hanggang doon na lang ang buhay ng Papa Hector mo. Naging masaya rin naman siya noong nabubuhay siya. Sigurado akong may plano ang Diyos kung bakit binigyan niya tayo ng ganito kalaking dagok sa buhay. Kung ano man ang binabalak mo, ako na ang nakikiusap. Huwag na. Ma, hindi madali para sa akin ang lahat ng to. Hindi ka tanggap-tanggap na makita si Papa na naliligo sa sarili niyang dugo. Yung mga mata niya, Ma. Kung nakita mo lang, alam mong humihingi pa siya ng tulong. Na umaasa pa siyang mabubuhay pa siya. Na may sasaklolo sa kanya pero wala. Namatay siya na walang kalaban-laban. Kaya hahanapin kong hustisyang nararapat para kay Papa. Ipagpasa Diyos na lamang natin ito. Naniniwala akong kayang-kaya niyang panagutin ang may sala sa sarili niyang paraan. Hindi mo kailangang ilagay sa alanganin ang sarili mong buhay, anak. Naranasan niyo na bang traidorin ang isa sa mga taong lubos niyong pinagkakatiwalaan sa buhay? Anong gagawin niyo kung ang isang taong hindi niyo inakalang makagagawa ng masama may malagim palang itinatagong sikreto? Mapapatawad niyo kaya siya? Kung sakali mang may ganito kang karanasan, pakishare naman sa comment section at anong ginawa niyo. Magbabasa po ako kung sakali mang mapiling itampok ang kwento kong ito. Handa na po ba kayong malaman kung anong nangyari matapos ilibing ng papa ko at mag-usap kami ni mama? Samahan niyo po sana ako hanggang dulo ng aking kwento. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, lalo na sa mga masugid na tagapakinig dito sa Kwentong Takip Silim. Naging pampalipas oras ko nang tumambay dito sa inyong channel at ubusin lahat ng pwedeng mapakinggang istorya rito. Ako nga po pala si Anton, hindi ko tunay na pangalan, at kasalukuyang nasa edad na 42 years old. Nangyari ang ibabahagi kong kwento sa inyo noong 25 anyos pa lang ako. Kamamatay lang ng Papa Hector ko noon, isa siyang magsasaka at napatapos niya ako sa pag-aaral ng arkitekto dahil doon. Pero alam niyo naman ang oportunidad dito sa Pilipinas. Bihira lang at maliit pa ang sahod kaya naman mas pinili kong magnegosyo sa bahay namin ng mga ginagawa kong furniture. Bukod sa hawak ko na ang oras ko, malakas pa ang kita lalo na kapag maraming nagpapagawa. Ang sakit, Miss Neri, na hindi ko malang nagawang makabawi kay Papa dahil nagsisimula pa lang din ako ng mga panahong yon. Ang hinala ko kung anong ikinamatay niya, inatake siya ng aswang, madaling araw habang naglalakad siya sa palayan. Hindi na bago ang kwentong aswang sa amin.
Kaya naman naniniwala kong yun talaga ang nangyari. Lalo pa at kitang-kita ang mga kagat at kalmot sa katawan niya. Pero wala na ang kanyang bituka. Nagkaroon ako ng pagnanais na hanapin kung sinong may sala. Pero hindi ko akalaing napakalapit lang pala niya sa akin. Kung anong kwento at anong katotohanan, malalaman niyo kung susubaybay kayo hanggang sa dulo. Sisimulan ko po ang kwento kong ito isang umaga habang abala kong magkumpuni ng sira naming upuan sa shop ko nang dumating si Aling Luisa, matalik na kaibigan ng nanay ko. Magandang araw, Anton. Nandyan ba si Miring? Kaya po pala Aling Luisa. Opo, nandiyan po siya sa loob. Nagluluto yata ng pananghalian namin. Pasok na lang po kayo. Sige, maraming salamat. Dito muna ako sa loob. Alam mo na, baka kailangan ng kausap ng mama mo. Sige lang po, wala namang problema. Maigi nga rin po yan para hindi naman siya mainip. Ay, kaya nga. Papasok na muna ako, ha? Ding dong! Oy, buti na lang nandito ka sa labas, Anton. Vina, bakit? May kailangan ka ba? Pinabibigay sa inyo ni nanay. Nagluto siya ng koting pansit at ulam. Birthday kasi ni tatay. Nako, talaga ba? Pakisabi kay Mang Nestor, happy birthday. Makakarating. Habang nagbabalot nga si nanay nito, biglang naalala ni tatay ang papa mo. Si Mang Hector lang daw kasing madalas niyang kasamang mag-celebrate Tamang tagay lang at kwentuhan kahit silang dalawa lang daw. Bigla tuloy siyang nalungkot. Oo nga Si Papa lang din ang nagbabanggit sa amin kapag birthday ng tatay mo. Tapos laging may ganito. Bigay na handa. Kahit konti. Naku, pasensya na ha. Alam ko namang sariwa pa para sa inyo ni Aling Bering ang pagkamatay ni Mang Hector. Ayos lang, Vina. Wala namang kaming magagawa ni Mama kundi sanayan ang sarili namin na wala na si Papa. Ay nga pala, nabanggit lang din sa akin ni nanay. Parang napapadalas daw yata yung pagpunta rito ni Aling Luisa. Oo, nandyan nga siya sa loob Wala bang pamilya yun? Tsaka taga-saan ba talaga siya? Hindi naman siya taga rito sa atin Taga-kabilang barangay. Nakilala yun ni Mama dati sa perya. Wala siyang pamilya kaya madalas silang makita ni Mama. Buti na nga lang nandyan siya Kahit papano, hindi niya maramdamang wala siyang kasama o kausap. Parang naging support system na siya ni Aling Miring. Ayos din. Oo, parang gano'n na nga. Uy, sige pala Anton dito na ako Mag-aasikaso pa ako sa bahay Kung libre ka mamayang gabi, baka gusto mong ikaw nang makapag-inuman kay tatay. Susubukan ko, Vina. Kapag maagang makayari ng trabaho. Salamat ulit dito sa pagkain. Walang anuman. Nakangiti ko na lang na tinanguan si Vina habang naglalakad siya paalis. Kababata ko siya kaya medyo malapit din kami. Tanda ko pa nga noon na nagkasundo ang mga tatay namin na kung umabot kami ng wastong edad na wala pang nahanap na kapareha, kami na lang daw ang magpakasal. Pero may nobyo siya noon. Isa pa, hindi ko rin siya tipo. Simula nang mawala si Papa, natuto na kami ni Mama na mamuhay ng kami na lang dalawa. Mahirap pero kailangan naming kayanin. Hindi ko alam kung dahil ba doon, kaya parang naghahanap pa siya ng ibang taong makakasama. Hindi bilang asawa, kundi bagong aalagaan dahil sanay siya noong alagaan si Papa kahit sa simpleng bagay lang. Hindi naging sapat si Aling Luisa sa kanya na halos kasama niya na araw-araw. Kulang na nga lang doon na ito tumira sa amin. Inalok ko na nga si Aling Luisa na kung gusto niya, sa bahay na lang siya. Pero may inaalagaan pa rin daw siyang mga magulang. Isang hapon nagpasama si Mama na bumili ng lulutuin niya para sa hapunan. Gamit namin ang tricycle ni Papa. Hindi ko naman inakalang gagabihin kami sa talipapa sa kabilang barangay. At mas lalong hindi ko inaasahang bigla palang uulan habang binabaybay na namin ang daan pa uwi. Malakas ang hangin at anggi. Nawalan kami ng choice ni Mama, kundi ang sumilong sa waiting shed malapit sa palayan. Hindi ko kayang tumingin ng mga oras na yon sa gilid at likuran ko, kasi imahe ni Papa ang nakikita ko ron. Kung paano siya nagsaka kahit pa nasa ilalim ng initan, o kung paano siya nagtrabaho. Umulan man o umaraw, hanggang sa isang araw, doon na lang din siya mismo natagpuang wala ng buhay. Tahimik lang ako noon. Umaasa na sana huminto na ang ulan, pero nagulat na lang ako nang biglang magsalita si Mama at may tinuturo pa sa mismong palayan.
Ay, kung kailan naman malapit na makauwi. Saka pa bumuhos ang lakas ng ulan. May bagyo ba, ma? Parang wala namang nabalita sa radyo kanina. Anak! Anak, tingnan mo yun! Ang alino? Ayun o! Sa palayan! Tao ba yun? Wala lang yan, ma. Hindi ko kayang tumingin dyan sa tinuturo nyo. Alam nyo namang dyan namatay si Papa, di ba? Hindi anak! May nakikita akong tao! Babae, Anton! May babae! Ha? Anong babae, ma? Nasaan ba dyan? Ayun o! Oh, naglalakad sa palayan! Basang-basa ng ulan, Diyos ko! Baka naabutan lang din yan ng ulan tulad natin, ma. Hayaan mo na yan. Baka hindi na siya sumilong kasi basa na rin naman siya. Ay naku, hindi pwede! At baka kailangan niya ng tulong niyan. Gabi pa naman. Anong malay natin? Baka bigla na lang may mangyari sa kanya. Ma, ano ba? Teka, umuulan. Ay, ang tigas ng ulo. Wala na ako nagawa pa nang bigla na lang tumakbo si Mama papunta sa palayan. Tinungo niya ang babaeng yakap-yakap ang sarili sa gitna ng napakalakas na ulan. Nagtataka ako ng mga oras na yon kung bakit hindi siya gumagalaw. Nakatungo lang siya, natatakpan ng buhok ang kanyang mukha at tila walang balak na kumilos. Sa isip ko noon, hindi kaya nasisiraan ng bait ang babaeng yon? Kaya naman kahit naiinis at nag-aalangang mabasa rin ako, sumunod ako kay Mama dahil baka kung anong gawin nito sa kanya. Ma, ano ba? Hindi naman natin yung kilala eh. Eh ano kung hindi? Mukhang kailangan niya ng tulong. Kawawa naman siya. Paano ka ba nakakasigurong kailangan niya ng tulong? Nararamdaman ko lang. Bakit kasi sumunod ka pa? Eh ba kung anong gawin sa'yo yan eh? Neng? Neng? Okay ka lang ba? Bakit ka nagpapaulan? Tulong po. Ay, Diyos ko. Sinasabi ko na nga, ba't kailangan mo ng tulong eh? Anong nangyari sa'yo, ha? Halika, sumilong tayo. Hinahabol po nila ako. Ayoko po. Sino namang humahabol sa'yo? Matara na. Hindi natin alam kung anong sinasabi niyan. Mukhang nasisiraan niya ng bait. Ano ka ba naman, Anton? Halika, Ineng. Isasama ka namin sa bahay. Anong pangalan mo? Melay. Ano bang iniisip mo, ma? Anong isasama? Manahimik ka na nga dyan, Anton. Kailangan nating tulungan si Melay. Halika. Saktong patilan ang ulan. Ayos lang ba sa'yong sumama sa amin, ha? Opo, salamat po. Halika na, Anton. Kunin mo na ang tricycle. Pero... Sumunod ka na lang sa akin. Gusto mo ba talagang magalit ako? Ay, ano ba yan? Inis na inis ako ng mga oras na yon, Miss Neri. Wala na ako nagawa pa sa utos niya. Isinakay niya na si Melay sa loob ng tricycle, saktong huminto na rin ang ulan habang pauwi. Nang makauwi kami sa bahay, agad na inasikaso ni Mama ang basang-basang dalaga, habang ako naman ay inis na nagpupunas ng katawan. Hindi naman alam ni Mama kung anong asikaso ang gagawin niya sa babaeng parang nanliliit sa kalagayan niya. Nakatayo lang siya sa isang gilid. Nag-aalangan pa nga siyang pumasok kung hindi pa siya hinila ni Mama. Halika rito, Melay. Huwag kang mahiya sa amin. Ligtas ka na rito. Anton, kumuha ka ng malinis na tuwalya doon sa kwarto para sa kanya. Ma, bakit pa ba natin isinama yun dito? Huwag ka na nga maraming tanong dyan at basang-basa na tong si Melay. Dalian mo na. Baka magkasikit pa siya. Oo na. Heto na. Ayos ka lang ba? Nilalamig ka. Magluluto ako ng may sabaw para mainitan ang tiyan mo. Salamat po, Aling. Miriam, iha. Miring na lang. Heto na ang tuwalya. Salamat po. Pasensya na po talaga kung nakakaabala ako sa inyo. Naku, huwag mo nang isipin yan. Nakakaawa ka naman kung pababayaan ka lang namin doon. Ma, mag-busap nga muna tayo. Sadali lang, Melay, ha? Punasan mo muna ang sarili mo. Pagkatapos ay maligo ka na para hindi ka magkasakit. Pahihiramin na lang kita ng damit. Mag-uusap muna kami ng anak ko, ha? Ma, ano bang balak mo? Huwag mo sabihing patutuloyin mo yan dito. Hindi naman natin yan lubos na kilala. Oo, Anton. Kung wala siyang matutuluyan, dito na muna siya. Dahil mukhang kailangan niya ng tulong.
Kita mo naman, kaawa-awa ang kalagayan niya. Pero hindi natin siya kakilala. Paano kung may dalang kapahamakan niya dito? Malakas ang pakiramdam kung mabuti siyang bata. Baka plano na rin ng Panginoon na magdala ng panibagong tao sa buhay natin para hindi tayo laging nalulungkot matapos mawala ng papa mo. Ma, alam kong hanggang ngayon nalulungkot ka pa rin. Pero tama bang gawin mong coping mechanism na kumupkup ng ibang tao? Kung yun ang kailangan kong gawin para maibsan ang lungkot na nararamdaman ko, bakit naman hindi? Ay, baala ka na nga ma. Basta ako ha, ayoko magtiwala ka agad dyan. Pagbigyan mo na ako, anak. Please. Sige na ma, ayoko na lang magsalita. Gawin mo kung anong gusto mo. Pero hindi mo ako mapipilit na makisama. Nakita ko ang bakas ng matinding hiya sa mukha ni Melay habang nakayuko at mahigpit na nakahawak sa ibinigay kong tuwalya nang makabalik kami ni Mama sa sala. Gusto ko mang magprotesta pa noong gaming yon dahil sa tindi ng aking pagdududa, alam kong wala rin akong mapapala kapag si Mama na ang nagpasya. Nang narinig niyang kumukulo na ang tiyan ni Melay, pagkatapos nitong maligo, nagluto na siya ng hapunan namin. Pagkarating ko sa hapag nun, matapos kong mag-ayos, naabutan kong pinagsasandok pa ni Mama ng pagkain ng babae. Nako, kanina pa yata kumakalam ang tiyan mo, Melay. Heto, saktong-sakto itong sinigang na niluto ko at medyo malamig din ang panahon. Kumain ka ng marami para mainitan ang katawan mo. Salamat po, Aling Miring. Pasensya na po talaga kayo. Hindi ko na rin po alam kung saan ako pupunta. Mabuti na lang po't nakita niyo ako. Ano ka ba naman? Huwag mo nang isipin yan. Baka tinadhana talagang kami ang makakita sa'yo. Anton, kumain ka na rin at baka lumabig pa itong sabaw. Ihigop na lang ako ng sabaw. Busog pa naman ako eh. Pakiinin mo na lang yung bisita mo. Anton, iyang ugali mo ha? Nasa hapag ka. Kung ayaw naman po ako ng anak niyo rito, ayos lang naman pong umalis ako. Ay nako, huwag mong pansinin ng isang yan, iha. Kumain ka na lang ng kumain. Maraming ulam. Nahihiya si Melay pero hindi nakatakas sa akin kung paanong ganadong-ganado siyang kumain. Siguro kung nakita niyo siya, iisipin niyong isang linggo na siyang hindi kumakain. Sunod-sunod ang subo niya, halos mabulunan pa, at punong-puno ang bibig at tila ayaw magpatinag. Nagugulat ko lang siyang pinapanood noon, Miss Neri, dahil hindi naman sa pagmamalabis, parang kayang-kaya niyang ubusin ang laman ng kaldero namin. Huy, dahan-dahan naman sa pagkain. Mabuti nga yan para magkaroon siya ng lakas. Ang gana-gana mo namang kumain. Nga pala, Melay, habang kumakain ka, saan ka nga ba talaga galing at bakit nasa gitna ka ng palayan kanina habang bumubuhos ang malakas na ulan? Kasi po, may nagpunta pong hindi ko kakilala sa mismong bahay namin kanina. Saktong wala pa ang lolo ko noon, kaya ako lang mag-isang naiwan sa bahay. Sino naman? Kilala mo ba? Babae po, pero kakaiba po talagang itsura niya. Nakita ko siyang nakasilip sa siwang ng pinto. Kulay pula at nanilisik ang mga mata niya. Kahit may araw pa, at parang gusto niya akong patayin sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Tapos parang kinakaskas niya yung dingding. Hindi ko alam kung may dala ba siyang patalim o kuko niya yun. Nung nagtanong ako kung sino siya, gumaralgal yung boses niya, sumigaw, umatungal. Pagkatapos, ano pang ginawa ng babaeng sinasabi mo? Mukha naman gumagawa ka lang ng kwento para maniwala kami sa iyo ha. Hindi po. Agad ako nagtatakbo sa labas nung iba na yung boses niya. Tumalon ako sa bintana ng kwarto. Saktong nakasalubong ko po ang lolo ko sa daan habang papalayo ako sa bahay namin. Ano namang ginawa ng lolo mo nung makita kanyang tumatakbo? Nang makita po ng lolo ko kung sinong humahabol sa akin sa likuran, bigla po siyang sumigaw. Sabi niya tumakbo na raw po ako. Huwag na daw akong lumingon at delikado. Sinalubong niya yung babae. Nilabas niya yung itak niya. Sinubukan ko siyang pigilan pero pinalis niya na ako ng tuluyan. At kung pwede raw, huwag na akong bumalik. Hanggang sa palayan na lang ako napadpad. Diyos ko po, ano na kaya nangyari sa lolo mo? Baka na paano na yun? Tagisan ka ba? Mga 4 na barangay po mula rito sa inyo.
Sigurado ka bang totoo yung mga sinasabi mo? Parang may kakaiba sa kwento mo, Melay. Anton, tigilan mo nga ang pagtatanong ng ganyan. Melay, sige ha. Bukas kung gusto mo, pupuntahan natin ang bahay nyo. Tingnan natin kung ayos lang ba ang kalagayan ng lolo mo. At kung pwede kang bumalik doon. Salamat po. Hindi ko rin kayang iwan na lang basta-basta ang lolo ko dahil matanda na rin siya. Nakita ko ang takot sa mukha ni Melay habang isinasalaysay ang karanasan niya bago namin siya nakita sa palayan. Kahit bakas ang awas sa mukha ni Mama habang pinapakinggan ang mga detalye ng pagtakas ni Melay, ay hindi ko pa rin magawang alisin ang matinding hinala sa isipan ko. Siguro kung kayo rin naman ang nasa sitwasyon ko, magdududa rin kayo. Pakiramdam ko, may kulang at hindi yun totoo. Kaya naman dun ako nag-umpisang maghinala kay Melay, habang si Mama naman ay dalang-dala sa kwento niya at awang-awa pa. Kinabukasan, bandang 8:00 nang magising ako. Nakakaramdam na ako ng gutom ng mga oras na yon dahil hindi ako naghapunan. Malayo pa ako sa kusina. Dinig ko na ang kalansing ng mga kubyertos na sobrang bilis. At tama nga ang hinala ko. Kumakain na si Mama at si Melay na mukhang gutom na naman. Pinagtakhan ko siya gayong ang dami niya nangang nakain nung gabi. Pero parang nakikipagsagupaan na naman siya sa pagkain. Oh, kain pa Melay. Huwag kang mahiya. Sige po, Aling Miri. Maraming salamat po ulit. Ma, may sinangag ka pa? Kakain na rin ako. Ay, naku anak. Ubus na ang sinangag. Napasarap kasi ang pagkain ni Melay kaya naubos niya. Itlog na lang ang natira dyan. Magpapakulo na ako ng tubig. Magkape ka na lang muna habang hinihintay maluto ang sinalang kong kanin. Ano? Naubos na? Hindi pa naman ako kumain kagabi. Tapos maubusan ako ng almusal. Hayaan mo na, Anton. Sabik lang sa pagkain itong si Dalaga. Pasensya na, Anton. Heto na lang po ang sa akin. Hati na lang po tayo. Wag na, sa'yo na yan. Baka kulangin pa. Nga pala, Anton. Aalis kami ni Melay mamaya. Pupuntahan namin ang bahay nila para tingnan ang lolo niya kung nandun pa. Sasama ako, Ma. Mapanganib doon base sa kwento niya kagabi. Hindi ko kayo papayagan na umalis ng kayong dalawa lang. Wag na anak, kaya ko na to. Marami ka pang ginagawang furniture sa shop mo. Babalik din naman kami agad kung sakaling hindi namin mahanap ang lolo niya. Pero Ma, Sabi ng wag na, Anton. Maiwan ka na rito sa bahay at magtrabaho. Hindi mo kailangan mag-alala at kaya ko pa naman ang sarili ko. Dadaan na lang din siguro kami kay Luisa para magpasama. Sobrang init ng ulo ko nung umagang yon habang pinapanood ko silang mag-almusal sa hapag. Gutom na gutom ako dahil hindi ako naghapunan. Tapos naabutan ko pang ubos ng pagkain dahil sa tindi ng katakawan ng babaeng yon. Lalo lamang nadagdagan ang hinala ko sa kanya dahil parang wala talaga siyang kabusugan sa katawan. Subalit mas nanaig ang matinding pagkabahala ko para sa kaligtasan ni Mama. Natatakot akong baka mapahamak siya sa kung anong balak ng misteryosong babaeng yon. Gustuin ko mang ipilit na sumama sa kanila, wala na akong nagawa pa dahil mabilis silang nag-ayos at tuluyang umalis ng bahay. Buong umaga akong naging abala sa paggawa ng mga furniture sa shop ko para maibsa ng matinding pag-aalala ko kay Mama. Pagsapit ng tanghali, magkakasama silang bumalik kasama si Aling Luisa. May bitbit lang silang ulam na binili sa karinderya at nag-aya na silang kumain. Sinadya na raw ni Mama na magsaing ng marami. Labis akong nagtaka sa pagkatuwa ni na Mama at Aling Luisa sa tindi ng katakawan ni Melay. Kain ng marami, Melay. Mabuti na lang at masasarap ang ulam doon sa karinderya ni Aling Marites. Oo nga. Tingnan mo itong si Melay. Ang sarap talagang panoorin kumain. Walang kapili-pili sa pagkain. Ubus agad ang ulam. Ma, kumusta ang lakad niyo kanina? Bakit kasama niyo pa rin bumalik si Melay dito sa bahay? Nakarating nga kami sa bahay nila, Anton. Kaya lang, wala na doon ang lolo niya. Anong ibig mong sabihing wala na? Nasaan na siya? Sabi po ng kapitbahay namin, umalis na raw po si Lolo Paquito. May iniwan siyang bilin sa kapitbahay nila para kay Melay. Kung sakali raw na babalik ang apo niya,
Pakisabi na wag na siyang babalik doon at wag na siyang hahanapin pa kahit kailan dahil delikado. Huwag nang hanapin? Bakit naman mo bibili ng gano'n ng lolo niya? Baka mamaya may humahabol talaga sa babaeng yan, ha? Ay nako Anton, ang mabuti pa ay dito na muna patuloyin ng mama mo si Melay habang wala siyang matutuluyan. Mapanganib para sa isang dalagang mag-isa sa labas. Tama si Luisa anak. Kawawa naman si Melay kung pababayaan natin. Dito ka na muna iha. Ligtas ka rito ha. Huwag kang matakot. Opo, huwag po kayo mag-alala. Tutulong po ako dito sa inyo. Hindi naman po ako magiging pabigat. Hindi ko mapigilang mag-isip ng malalim matapos kong marinig ang bili ng lolo Pakito niya. Para sa akin, napaka-imposible ng takbo ng kanilang kwento at parang may mas malalim pa silang itinatagong sikreto. Ramdam ko na may dalang malaking panganib ang pananatili ng babaeng yun sa aming pamamahay. Pero wala akong magawa dahil masusunod pa rin ang gusto ni Mama. Nagising ako bandang 10:00 ng gabi dahil nakaramdam ako ng matinding pagkauhaw. Habang naglalakad ako sa gitna ng madilim naming bahay, laking gulat ko nang makita ko si Melay na dahang-dahang lumalabas ng pinto. Tila tuliro pa siya noon. Saan ka pupunta? Anton, ikaw pala. Bakit lumabas ka ng ganitong oras? Patay na ang lahat ng ilaw, ah. Nagugutom po kasi ako. Pasensya na po kung naistorbo ko na naman kayo. Gabi na, nagugutom ka pa rin. Di ba marami ka nang nakain kaninang hapunan? May natira naman sigurong pagkain sa kusina. Tumingin ka na lang doon. Wala na pong pagkain din sa mesa. Kanina ko pa po sinusubukan na matulog pero hindi po ako mapakali. Kumakalam talagang tiyan ko. Susubukan ko lang sanang lumabas para maghanap ng bukas na tindahan. Kahit tinapay lang pong mabili ko. Wala nang bukas na tindahan sa ganitong oras dito sa amin. 10:00 na ng gabi. Huwag mo nang subukang lumabas. May biskwit ako doon sa loob. Kukunin ko na lang at bibigyan kita. Sige, salamat. Hindi ko lang kasi matiis na hindi kumain. Hintayin mo lang ako rito, ah. Sabayan mo na lang din ng gatas at baka sakaling antukin ka pagkatapos. Dahil alam kong sarado na ang lahat ng mga tindahan sa amin, pumasok ako sa kwarto at kumuha ng 2 balot ng biskwit. Uminom ako ng tubig habang pinapanood siyang mabilis na maubos ang kinakain niya. Ganun na rin ang gatas. Hindi ko talaga maiwasang magtaka sa kanya kung ganun ba talaga siya. Pero ang katawan niya naman ay payat. Pagdating naman ang kinaumagahan, dumaan si Vina sa shop ko. Napansin kong medyo nagmamadali siya at parang may gustong sabihin. Ding dong! Anton! Magandang umaga! Uy, manghihiram lang sana ako ng lagari. May ginagawa kasi sa bahay eh. Meron ka dyan? Uy, Vina. Oo, meron. Sandali lang at kukunin ko muna dun sa pinaglagyan ko ng gamit. Uy, salamat. Parang kulang ka sa tulog ah. May problema ba? Medyo. Marami lang iniisip, Vina. Bakit nga pala parang nagmamadali kang maglakad kanina habang papunta rito? Naku, Anton. Kaya nga ako napadaan din dito para magbalita sa'yo. May mainit na usap-usapan kasi mga magsasaka ngayon doon sa palayan eh. Anong balita? May nangyari ba dun sa bukid? Sabi nila, marami raw mga alagang hayop ang bigla na lang nawawalan itong mga nakaraang gabi. Tapos kanina lang umaga, may nakita silang isang kambing na patay na doon sa may pilapil. Ang nakakatakot pa, butas ang tiyan nito at wala na ang mga lamang loob. Parang katulad ng nangyari kay Mang Hector. Ano? Totoo ba yan? Oo, nakakatakot nga eh. Anton, hetong tubig. Napansin ko kasing kanina ka pa nagtatrabaho rito, baka nauuhaw ka na. Oy, Anton, sino siya? May kasama pala kayo dito sa bahay ngayon? Bakit hindi ko alam na may bisita kayo ni Aling Miring? Ngayon ko lang siya nakita. Vina, si Melay nga pala. Nakitira muna siya rito sa amin dahil wala na siyang ibang mapupuntan ngayon. Melay, si Vina, kababata ko. Taga dyan lang siya sa kabilang bahay. Magandang umaga, Vina. Sige po, maiwan ko na muna kayo dyan para makapag-uusap kayo ng maayos.
Ang misteryoso naman ng babaeng yun, Anton. Saan ba siya galing at bakit dito siya sa inyo tumutuloy ngayon? Kamag-anak niyo ba? Eh di ba taga-kabilang probinsya pang mga kamag-anak niyo? Long story, Vina. Mamaya ko na lang ikukwento sa'yo ng buo. Kapag nagka-oras ako. Oh, eto na pala yung lagaring hinihira mo. Ay, Ingatan mo yan, ha? oo naman. Oy, salamat ah. Sige, una na ako sa'yo para magawa na ng jowa ko ang bakod namin. Balitaan na lang kita kapag may narinig pa akong bagong mula sa mga magsasaka rito. Ah, sige. Ingat ka na rin, ha? At mukhang delikado na rito sa atin ngayon. Oo, kayo rin ni Aling Mering. Matapos kong maiabot ang hinihiram na gamit ni Vina, tuluyan ang binalot ng matinding takot at pagkabahala ang buong pagkatao ko. Hindi ko mapigilang mapagkonekta ang misteryosong pagkamatay ni Papa sa mga kakaibang pangyayari ng mga oras na yon sa lugar namin. Una ay ang posibleng tunay na dahilan ng pagpaslang kay Papa at sumunod naman ay ang mga karumal-dumal na sinasapit ng mga alagang hayop ng mga magsasaka. Sa mga sumunod na araw, wala naman akong ibang napapansin kay Melay kung hindi ang kakaiba at tila walang katapusang katakawan niya sa tuwing haharap sa pagkainan. Hanggang sa sumapit ang isang gabi, natuluyan ang nagbago ang tingin ko sa kanya. Naalimpungatan ako dahil sa isang kakaibang ingay na nagmumula sa kusina. Dahan-dahan akong naglakad patungo roon upang tingnan kung ano yon. Pero kagimbal-gimbal na tagpo ang bumungad sa akin. Diyos ko, Melay. Ano yung ginagawa mo? Bakit kinakain mo ng hilaw yung karne sa ref? Anton, pasensya na. Pakiusap. Huwag kayong magagalit sa akin. Hindi ko na lang po talaga matiis ang tindi ng kalam ng tiyan ko. Nagugutom na naman ako. Kadiri ka. Anong klaseng nilalang ka ba, ha? Sabihin mo sa akin ng totoo. Ikaw ba ang pumapatay at kumakain sa mga alagang hayop ng mga magsasaka rito sa gabi, ha? Ikaw ba? Hindi po. Hindi po akong gumagawa nun. Itataya ko po ang buhay ko. Sadyang hindi ko lang po talaga mapigilan ng tindi ng gutom na nararamdaman ko araw-araw. Hindi ko mapigilan kumain ng kumain. Pakiramdam ko, mamamatay ako kapag hindi ako nakakakain. Sinungaling. Sa itsura mo niya na dugo ng bibig mo habang kumakain ng hilaw na karne. Sa tingin mo ba maniniwala pa ako sa mga paawa mo? Anton, Melay! Ano bang nangyayari dito? Bakit nagsisigawan kayo? Gabi-gabi na! Ma, tingnan mo tong pinapasok mo sa bahay natin. Tingnan mo ang ginagawa ng paborito mong bisita. Kumakain siya ng hilaw na karning parang isang ligaw na hayop. Diyos ko po! Melay, iha! Bakit mo nang kinakain niya nang hindi pa nailuluto? Sana kinatok mo ako sa kwarto ko kung nagugutom ka. Aling Miring, patawarin niyo po ako. Nagising po kasi ako dahil sa sobrang sakit ng tiyan ko sa gutom. Hindi ko na po napigilan ang sarili ko. Hayaan mo na. Ikaw naman, Anton, huwag mo nang sigawan ng bata. Natatakot na sa'yo. Baka nagugutom lang talaga siya kaya nagawa yan. Hayaan mo na at ipagluluto ko na lang siya ng maayos na pagkain para mapunan ang kalam ng tiyan niya. Ano? Ipagluluto mo pa pagkatapos ng kabalahurang nakita natin? Ma, gumising ka nga. Hindi mo ba nakikita kung gaano kamisteryoso at kadelikado ang babaeng yan? Manahimik ka na, Anton. Ako ang may-ari ng bahay na to kaya ako ang masusunod. Pumasok ka na sa kwarto mo at pabayaan mo na kami rito. Ma naman! Naririndin ako. Tumigil ka na! Labis ang naging pagkainis ko habang pabalik ako sa kwarto matapos ang komprontasyon yon sa kusina. Hindi ko lubos maisip kung bakit parang kuhang-kuha ni Melay ang buong loob at tiwala ni Mama sa kabila ng katotohanang hindi naman talaga namin siya lubusang kakilala. Dahil sa mga nasaksihan ko, pakiramdam ko ay tuluyan nang nawawala sa katuwiran ang ginagawa ni Mama. Ang pagtatanggol niya sa isang estrangherong dugoang kumakain ng hilaw na karne ay hindi na normal para sa isang matinong ina. Kinabukasan magdamag akong hindi nakatulog dahil sa tindi ng galit at takot na namumuo sa dibdib ko. Maaga akong nagpunta sa shop ko para doon ibuhos ang lahat ng nararamdamang inis sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Saktong nasa ganun akong estado nang biglang sumulpot si Aling Luisa.
Naku, Anton, magandang umaga. Bakit naman parang gigil na gigil ka sa pagpukpok dyan sa ginagawa mo? Baka masira mo ang kahoy niya sa tindi ng galit mo ah. Aling Luisa, kayo pala. Paano pong hindi init ang ulo ko? Kung alam niyo lang po ang nangyayari dito sa bahay namin ngayon. Bakit? Ano bang nangyari? May problema ba kayo ng mama mo? Aling Luisa, subukan niyo naman pong pagsabihan si Mama. Parang unti-unti na siyang nawawala sa katinoan niya dahil masyado na nakukuha ni Melay ang buong loob niya. Ano bang ginawa nung bata para magalit ka ng ganyan, Anton? Naabutan ko po si Melay kagabi sa kusina. Nilalantakan niya ang hilaw na karne ng baboy para sana sa iluluto ni Mama ngayong araw. Yun lang ba? Ano ko, Anton, baka naman masyado mo lang pinapalaki ang bagay na yan dahil sa matinding pagdududa mo sa kanya. Yun lang? Aling Luisa, normal ba sa tawang kumain ng hilaw na karne? Sino namang matino ang gagawa nun? Intindihin mo na lang ang mama mo, Anton. Mabuting tao si Miring at alam kong nahabag lang siya sa kalagayan ni Melay. Alam mo na bang sabik yan sa aalagaan mula nung mawala ang papa mo? Intindihin mo na rin ang desisyon ng nanay mo. Ay, ewan ko ba sa inyo? Kung bakit pati kayo kinakampen at pinagtatanggol pang babaeng yan pagkatapos ng kunento ko sa inyo. Pare-parehas lang yata ang takbo ng utak nyo eh. Umalis si Aling Luisa matapos ang usapan naming yun upang pumasok sa loob ng bahay at puntahan si Mama. Hindi ko na talaga maintindihan kung anong meron kay Melay at kung bakit pati ang matalik na kaibigan ni Mama ay mabilis na pumanig sa kanya. Pakiramdam ko, may kung anong mahika si Melay at ang amo ng mga nasa paligid niya sa kanya. Simula rin nun, napansin kong parang nagsimula ng mamaho ang buong paligid ng bahay. Isang kakaibang singaw na hindi ko mawari kung saan nagmumula ang unti-unting kumakalat sa bawat sulok. Dahil sa tindi ng sama ng loob at inis ko kay Mama matapos niya akong sigawan, mas pinili ko na lamang na wag siyang kausapin ng madalas. Dinaan-daanan ko na lamang sila ni Melay sa tuwing magkakasalubong kami. Pero habang lumilipas ang mga araw, lalong hindi ko natatagalan ang umaalingasaw na amoy sa loob ng bahay namin. Ma, wala ka bang naamoy rito sa bahay? Hindi ka ba naalibadbaran sa ganitong amoy ng bahay natin? Ang alin bang sinasabi mo, Anton? Ang aga-aga kung ano-ano na naman niyang nirereklamo mo dyan. Hindi na ako natutuwa sa'yo ha. Mula nang dumating si Melay, parang hindi mo na ako ginagalang. Itong amoy, Ma. Hindi ko na talaga matagalan. Sobrang lansa ng buong paligid. Parang may kung anong nabubulok na karne. O ewan na, hindi ko alam kung saan ang gagaling. Amoy malansa? Wala naman akong naaamoy na kakaiba rito sa sala. Baka naman guni-guni mo lang yan o galing lang doon sa mga ginagawa mong furniture sa shop. Imposibleng guni-guni lang to, Ma. Anong klaseng ilong ba meron ka, ha? Kanina ko pa sinusubukan tiisin pero sumasakit ng ulo ko sa tindi ng baho. Ikaw ba, Melay? May naamoy ka ba? Hindi ko rin naaamoy, Anton. Pasensya na po. Maayos naman pong pang-amoy ko. Ano? Kayong dalawa pareho kayong walang naamoy kahit katiting? Napakalansa, Ma. Parang amoy ng dugo na natuyo o ewan. Pambihira naman. Paano naging normal ang ilong yung dalawa? Naliligo ka ba, Melay? Baka ikaw nang namamahaw kakakain mo, pati hilaw. Tigilan mo na nga yung kakasisi mo kay Melay. Anton, kung may naamoy ka man, baka galing lang yan sa mga imburnal sa labas. Dahil tag-ulan ngayon, huwag mo nang bigyan ng kung ano-anong kahulugan yan para lang mang-away ka na naman. Lalong nagpanting ang tenga ko dahil sa naging tugon ni Mama na tila ba ako pa ang may diferensya. Kitang-kita ko sa mga mukha nila na talagang wala silang nararamdamang kakaiba. Habang ako naman ay halos masuka na sa tindi ng umaalingasaw na lansa sa aking ilong. Hindi ko na talaga matagalan ang lansa kaya naman sinimulan kong halughugin ang bawat sulok ng bahay. Naghahanap ako na baka may patay na daga o kung anong hayop na hindi lang namin nakikita. Inisa-isa ko ang sala, ang kusina, maging ang likod ng mga kabinet. Pero lalo lamang tumitindi ang baho habang papalapit ako sa dulo ng pasilyo.
Hanggang sa mapatitig ako sa nakasarang pinto ng maliit na silid na pansamantalang ginagamit ni Melay. Huminga ako ng malalim bago ko dahang-dahang binuksan yon. Sa pagbukas pa lang ng pinto ay parang sinampal na ako ng isang napakatindi, napakalansa at napakabahong singaw. Amoy na bubulok na karne at natuyong dugo ang bumalot sa buong paligid. Halos umikot ang sikmura ko at muntika na akong masuka sa tindi ng umaalingasaw na hangin mula sa loob. Putres. Ano bang amoy to? Ma, magising ka nga sa katotohanan. Halika rito, pumasok ka sa kwarto ng babaeng yan. Anton! Ano ba yung ginagawa mo? Bakit ba pasigaw-sigaw ka na naman? At sinong nagbigay sa'yo ng permisong pumasok sa kwarto ni Melay? Buksan mo ang mga mata mo, ma. Sa kwarto ni Melay galing yung mabaho. Yan bang pinagtatanggol mo? Yan bang sinasabi mong walang kakaiba, ha? Sige na, pumasok ka doon. Anton, tumigil ka na sabi Huwag mong pakialaman ang kwarto ng may kwarto. Baka naman may marumi lang sa loob. Mabulag ka na ba talaga? O sadyang ayaw mo lang tanggapin na may nakatira kang halimaw dito sa loob ng bahay natin? Anong halimaw ang pinagsasabi mo dyan? Hindi halimaw si Melay. Napapraning ka lang. Ako pa talagang napapraning, ma. Ma, binubulag ka na masyado ng babaeng yan. Ano bang nangyayari sa inyo? Matino ako, Anton. Ikaw lang tong maraming iniisip. Tumigil ka na, ha? Sinasabi ko sa'yo, hayaan mo't lilinisin ko ang kwarto niya para hindi naman nakakahiya sa'yo. Hindi ko na makilala si Mama Miss Neri. Taas baba ang dibdib ko ng mga oras na yon. Labis ang naging panginginig ng buong katawan ko sa tindi ng galit habang kaharap ko si Mama. Hindi ko lubos maisip kung paano niya pa rin nagagawang magbulag-bulagan sa kabila ng nakakarimarim na katotohanang natuklasan ko sa loob ng kwarto ni Melay. Ang nakakasukang amoy na yon ang pinakamalaking patunay na hindi normal ang dalagang kinukupkup namin. Subalit sa halip na makinig, mas nanaig pa rin ang galit ni Mama sa akin. Dahilan upang mas lalong mag-alab ang inis ko sa sitwasyong tila wala ng lunas. Simula noon tuluyan ko ng pinutol ang pakikipag-usap kay Mama. Mabigat ang loob ko sa tuwing nagkakasalubong kami sa loob ng bahay. Hindi ko naman yun gusto at alam kong hindi rin matutuwa si Papa na gano'n ang sinapit namin mula nang mawala siya. Dumadaan ang mga araw na tanging tunog lang ng mga kagamitan ko sa shop ang naririnig ko para maibsan ang halo-halo kong nararamdaman. Hanggang sa isang umaga, nagambala ang pagtatrabaho ko nang muling dumaan si Vina na halatang balisa at tila may hinahanap sa paligid ng aking bakuran. Ming! Ming! Vina, anong hinahanap mo dyan? Oy, Anton! Magandang umaga. Pasensya ka na, nakakaabala ba ako sa'yo? Hindi naman, bakit ba? Bakit parang hindi ka mapakilig dyan Palingon-lingon ka sa daan, may problema ba? Itatanong ko lang sana kung napansin mo ba o nakita mong dumaan dito sa tapat niyong pusa kong si Miming. Yung kulay orange na alaga ko. Ang pusa mong orange? Hindi ko napansin Bakit? Ano ba nangyari kay Miming? Nawawala kasi siya, Anton eh. Baka kainin ko sana siya kaninang umaga pagising ko pero wala siya. Hindi ko siya mahanap. Hinahanap ko na sa buong paligid ng bahay namin at sa mga kapitbahay pero hindi ko talaga makita kahit saan. Nako, hindi ko rin napansin dito sa shop Alam mo naman kung nakita ko yun, siguradong palalapitin ko kagad at lalaruin. Gustong gusto ko rin kaya yung pusang yun dahil napakabutsyog at napakalaki. Napakaamo pa naman yun. Kaya nga lalo ako nag-aalala ngayon, Anton eh. Importante sa akin ang alagang pusang yon. Lalo pa ngayon na may mga kakaibang balita tungkol sa mga nawawalang hayop dito sa barangay natin. Itong mga nakaraan. Natatakot ako paano na siya sa labas. Huwag ka mag-alala. Malaki at matalino naman si Miming Baka naman naisip man lang gumala ang pusa mo. Ganun pa naman ang mga pusa, di ba? Layas ng layas, tapos uuwing gutom. Sana nga, Anton. Pero hindi naman kasi ugali nung umalis bigla eh. Kung aalis man, saglit lang.
Ay, sana nga naglalayo lang siya kung saan man at babalik din mamaya. Uy, pero kapag nakita mo man siyang dumaan o napadpad dito sa malapit sa inyo, pakisabi agad sa akin na. O kaya naman itali mo muna para makuha ko kaagad. Sige, Vina. Gagawa ako ng paraan at titingin-tingin din ako rito sa paligid habang nagtatrabaho ako rito sa labas. Balitaan kita kaagad kapag nakita ko si Miming. Maraming salamat Uy, mauna na muna ako para mag-ikot pa roon sa kabilang kalsada. Hindi ko talaga matiis na hindi ko nakikita ang pusa akong yun eh. Matapos umalis ni Vina, mas lalo pang tumindi ang hinala ko dahil alam ko sa sarili ko kung anong klaseng halimaw ang gumagalas sa amin. Natatakot ako na baka ang sunod-sunod na misteryong yun ay may kinalaman sa tila walang katapusang katakawan ng babaeng ipinagtatanggol ni Mama. Iniisip ko pa lang na si Melay ang tunay na salarin, kinikilabutan na ang buo kong katawan. Isang napakatinding kutob ang biglang gumapang sa buong katawan ko. Pakiramdam ko, hindi lang basta-basta nawawala ang pusa ni Vina, kundi may mas malalim at mas madilim pang dahilan sa likod nito. Hindi ako nag-aksaya ng panahon at agad akong pumasok sa loob ng bahay upang kumpirmahin ang hinala ko. Naabutan ko sina Mama at Melay na abala sa kusina at nagluluto ng tanghalian. Kaya naman sinamantala ko ang pagkakataong yun upang muling pasukin ang kwarto ni Melay. Sinalubong agad ako ng pamilyar at nakakasukang lansa sa loob ng kwarto. Pero hindi ko na yun pinagtuunan masyado ng pansin. Dahan-dahan akong lumuhod sa sahig at sumilip sa ilalim ng kanyang kama. Doon, munti ko nang mahigit ang hininga ko sa nakita ko, Miss Neri. Nakita ko ang pusa ni Vina na wala ng buhay. Pira-piraso na ang katawan nito, gutay-gutay. At tanging ang kulay orange na balahibo na lang ang naging palatandaan ko na yun nga ang matabang alaga ng aking kababata. Napaiyak na lang ako sa labis na habag at galit dahil hindi ko lubos maisip na magagawa ito ng isang tao. Hindi ko na halos maintindihan kung ano ba talaga ang dapat kong maramdaman ng mga oras na yon. Hindi ko na napansin ang pagpasok ng kung sino sa likuran ko. Anton, anong ginagawa mo sa loob ng kwarto ko? Ano yung nasa ilalim ng kama ko? Saan galing yan? Huwag ka na magpanggap, Melay. Hayop ka. Pusa to ni Vina na kanina pa niya hinahanap. Ikaw ang pumatay at lumapa rito, di ba? Kaya pala pira-piraso ng katawan dahil kinain mo. O ano? Idadahilan mo na naman na gutom ka lang? Hindi. Hindi ako may gawa niyan, Anton. Maniwala ka sa akin. Hindi ko alam kung paano napadpad yung patay na hayop sa ilalim ng kama ko. Wala naman yan dyan kanina bago ako lumabas. Sinungaling. Nahuli na kita nung nakaraan na kumakain ng hilaw na karne. Tapos ngayon magkakaila ka pa? Sino pa bang gagawa nito sa loob ng bahay na to kundi ikaw na walang ibang ginawa kundi ang magpakasasa sa pagkain kahit hilaw? Hindi talaga ako, Anton. Pakiusap. Maniwala ka sa akin. Lagi lang akong gutom pero hindi ako pumapatay ng mga alagang hayop. Hindi ko alam kung bakit may ganyan dito. Hindi ko magagawang bagay na yan. Anton, ano namang kaguluhan itong naririnig ko rito sa kwarto ni Melay? Bakit mo nang pinapaiyak at pinagbibintangan ang bata? Ma, lumapit ka rito at tingnan mo tong nasa ilalim ng kama niya. Ang pusa ni Vina, pinatay niya. Nilapan ng halimaw na to. Ito siguro ang dahilan kung bakit napakabaho at napakalansa ng buong kwarto niya. Kasi kumakain siya ng hayop. Walang awa. Diyos ko, patay na pusa lang pala, Anton. Pusa lang yan. Baka naman naligaw lang yan dito tapos namatay. Huwag mo nga isisi lahat kay Melay. Pusa lang. Ma, pira-piraso ang katawan. Nilapa to at kinain niya. Sigurado ako. At sa ilalim pa mismo ng kwarto ng babaeng to nahanap. Paano mo pa rin siya nagagawang ipagtanggol sa kabila ng ebidensyang to? Sabi ng tumahimik ka, Anton. Para pusa lang, pinapalaki mo ang gulo. Umalis ka na nga rito. Hindi na kita kilala, ma. Paano ka naging ganyan? Hindi ka na makatarungan. May ebidensya na laban sa kanya, ayaw mo pa rin maniwala sa akin? Anong sasabihin ko nito kay Vina, ha? Na ganito ang nangyari sa alaga niya ngayon? Eh di sabihin mo na may dumagit. Eh bakit mo pa nga kasi sasabihin nakita mo rito? Mag-isip ka nga. Ikaw ang mag-isip, ma. Dahil parang lumilipad na yata yung utak mo at hindi mo ako maintindihan. Anong
Anong sinasabi mo, ha? Ang sabi ko, mag-isip ka naman. Ayan! Ewan ko na lang kung hindi ka pa magtanda at maghunos diri sa mga sinasabi mong bata ka. Hindi mo ba talaga papaalisin yan? Hindi! Dito lang siya. At wala kang magagawa. Ngayon, subukan mong sabihin kay Vina yan nang magkaroon ng kasiraan ng pamilya natin. Bakit hindi ha? At ipapakalat kong ang babaeng yan ang halimaw. Kaya mamili ka ma. Ako? O yung babaeng yan? Bakit kailangan ko namang mamili? Eh total, kuwang-kuha niya naman ang loob mo, di ba? Bakit hindi lang siyang gawin mong anak? Nawala lang si Papa, hindi na kita maintindihan. Huwag mo nang idamay ang tatay mo rito. Totoo naman sinasabi ko eh. Kaya kung mas kinakampihan mo si Melay, sige, magsama kayong dalawa. Kapag napatunayan kung totoo mga bintang ko, bahala ka na ma. Masakit yung sampal niya sa akin, Miss Neri. Para bang nakalimutan niyang anak niya ako. Napaurong na lang ako habang hawak ang ulo ko. Tuluyan ang binalot ng kawalan ng pag-asa ang buong pagkatao ko habang pinapanood si Mama na niyayakap at inaamos si Melay na patuloy sa pag-iyak. Sobrang sumama talaga ang loob ko noon na nakita ko na lang ang sarili kong nagbabalot ng mga gamit ko kahit hindi ko naman alam kung saan ako pupunta. Hindi ko na kasi matiis na hindi niya ako pinakikinggan kahit kitang-kita namang may kakaiba sa babaeng kinupkop niya. Hindi ko makitang inosente si Melay tulad ng pinipilit nila sa akin, kaya mas mabuti pa ngang umalis na lang ako kesa mas lumaki pa ang usapin. Nilampasan ko sila bit-bit ang isang bag. Nakita kong parang gusto akong pigilan ni Mama, pero mas pinili niyang itikom na lang ang bibig niya at hayaan ako sa gusto kong gawin. Mas lalo lang tuloy bumigat ang dibdib ko. Siyempre, may parte sa akin na umasang pipigilan niya ako at mapag-isip-isip niyang anak niya ako. Pero nabigo lang din ako. Hindi niyo po ba pipigilan si Anton? Hindi. Hindi, Melay. Kung yan ang gusto niya, edi gawin niya. At siguraduhin niyang mapaninindigan niya yan. Kung ako na lang po kaya ang umalis, anak niyo pa rin po siya. Hindi ka aalis. Pabayaan mo siya kung yan ang gusto niya. Dito ka lang sa akin dahil alam kong kailangan mo ng tulong. Pero Hayaan na natin siya. Linisin na lang natin itong ilalim ng kama mo. Pesting pusa na to. Dito pa talaga namatay. Tuluyan akong umalis kahit na nagbabadya pa ang malakas na ulan ng araw na yon. Naglakad ako nang wala sa sarili. Nag-iisip ng malalim kung paanong nangyayari ang lahat ng yon. Nawala lang si Papa sa amin. Nakasalubong ko pa sa daan si Vina na mukhang hindi pa rin tumitigil sa paghahanap sa pusa niya. Nakonsensya tuloy ako, Miss Neri. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa kanya ang tunay na nangyari kay Miming o hindi na lang para hindi madamay si Mama. Nang tanungin niya ako kung saan ako pupunta at may dala akong bag, sinabi ko na lang na may lalakarin ako. Alam kong kasalanang magsinungaling pero kahit papano, inisip ko pa rin ang reputasyon ng mama ko. Nakituloy muna ako sa pinsan ni Papa ng ilang araw para palamigin ang tensyon sa pagitan namin ni Mama. Pero hindi rin nagtagal, isang hapon bumubuhos ang malakas na ulan ay nakatanggap ako ng balitang nagpabilis ng tibok ng puso ko mula sa kababata ko na sinadya pa talaga akong hanapin. Anton! Mabuti na lang at nandito ka nga. Hindi ko na alam kung saan pa kita pupuntahan. Vina, bakit mo ako hinahanap? Umuulan pa naman. May nangyari ba sa amin? Halika, pumasok ka na muna. Si Aling Miring, Anton. Mag-isa na lang siya sa bahay yung ngayon. Ilang araw nang nawawala si Melay. Nag-aalala rin kasi ako baka mapano mag-isang mama mo. Nabanggit kasi sa akin ni Aling Luisa na nag-lies ka raw dahil kay Melay. Tapos nawawala naman siya ngayon. Ano? Nawawala si Melay? Paano nangyari yun? Parang linta kung kumapit yung kay Mama. Hindi nga lang yan kaya ako nandito. May balita rin may pinatay na naman kagabi. Oh. Buntis ang naging biktima at brutal na nilaslas ang tiyan. Kinuha yung baby pati na lamang loob niya. Diyos ko, ang aswang. Kaya nga umuwi ka na ngayon din, Anton. Nag-aalala ako para kay Aling Miring. Baka kung anong mangyari sa kanya roon nang wala ka. Sige Vina, maraming salamat sa pagbabalita. Uuwi na ako ngayon din.
Hindi ko na inabalang kumuha ng payong o magpaalam ng maayos sa mga kamag-anak ko. Lula ng tricycle, isinakay ko na rin si Vina. Habang binabaybay ko ang madilim at basang daan patungo sa bahay, mas lalo pang lumakas ang buhos ng ulan. Basang-basa na ako habang nagmamaneho. Pero wala akong pakialam dahil ang kaligtasan lang ni Mama ang tanging laman ng isip ko. Dahan-dahan, Anton. Baka naman mapano tayo. Kailangan ko magmadali. Baka mamaya mapano na si mama nang walang kasama. Dapat hindi na ako umalis eh. Makakarating naman tayo eh. Diyos ko, halos hindi na makita ang daan. Ay! Anak ng... Ang lakas nun ah. Malapit na tayo. Konti na lang. Binaba ko si Vina sa bahay nila. Saka hanggang sa matanaw ko na ang pamilyar na bubong ng bahay. Pero pagdating ko sa tapat ng tarangkahan, ay saktong gumuhit ang isang napakalakas na kidlat sa kalangitan na sinundan ng nakabibinging kulog. Nasabay rin nun ang pagkamatay ng lahat ng ilaw sa bahay namin. Napalingon ako sa mga katabing bahay namin at doon ko napansing maliwanag naman ang bahay nila at hindi nawala ng kuryente. Buong lakas kong itinulak ang pinto at pumasok ako sa loob habang nanginginig ang buong katawan. Hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa matinding kaba na unti-unting lumulukob sa aking dibdib. Hinalughog ko ang bawat sulok ng bahay habang sumisigaw, kahit wala akong malinaw na makita kung hindi lang kumikidlat. Ma! Ma! Nandito na ako! Bakit wala tayong ilaw? Anton! Anak! Tulungan mo ako! Ma, nasan ka? Ano ba nangyari? Manahimik ka, Miring. Kasalanan mong lahat ng to. Ikaw ang sumira sa buhay ko. Melay? Anong ginagawa mo sa nanay ko? Huwag mo siyang hawakan! Bitawan mo siya! Agad kong tinungo ang direksyon ng boses at maras kong binuksan ang pinto ng kwarto. Doon ay tumambad sa akin ang isang tagpong hindi ko lubos inaasahan. Nakita ko si Mama na nakadapa sa sahig. Umiiyak at hila-hila sa buhok si Melay na nagwawala na parang isang hayop na nawala sa sariling katinuan. Nanlilisik ang mga mata nito at punong-puno ng galit ang mukha habang may kasama pang isang misteryosong matanda sa tabi niya. Bitawan mo ang mama ko, Melay. Anong ginagawa niyo sa kanya, ha? Sino yung matandang kasama mo? Ang nanay mong sumira sa buhay ko, Anton. Siyang dapat nang tanungin mo kung anong ginawa niya sa akin. Para magkaganito ako. Dapat lang sa kanya magdusa. Aba, gapo ko. Siya ang may kasalanan ng lahat. Hindi siya mabuti tulad ng inaakala mo. Dapat lang sa kanya magbayad. Huwag niyo akong dahanin sa mga kwentong kabalbalan at kabaliwan niyo. Tigilan niyo si Mama. Bitawan niyo siya kung ayaw niyong mapatay ko kayo. Anton! Anak! Tulungan mo ko! Mga halimaw sila! Sinasaktan nila ako! Ikaw ang halimaw, Bering. Hayop ka! Demonyo ka! Sabi ng bitawan mo siya eh! Susugod na sana ako para bawiin si Mama, pero naging mabilis ang galaw ni Melay. Agad niyang naitulak ng malakas si Mama papasok sa kwartong ginagamit niya at agad na sinarado yun. Nagsisigaw siya sa loob, pero hindi ko alam kung anong gagawin ko. Lalo pa at kapag sinubukan kong ipilit na buksan yon, parang ilalabas ng matanda ang hawak niyang itak sa bewang at pararaanin agad sa liig ko yon. Anton! Anak! Tulungan mo ko! Ayoko rito! Mabaho! Madilim! Makinig ka sa akin, Anton. Hindi ako ang halimaw na iniisip mo. Ang mama mo ang tunay na may kasalanan sa lahat ng to. Huwag mo akong madahan-dahan sa pag-iyak-iyak na yan, ha, Melay? Nakita ko kung paano mo kinakalat ka si Mama. Palabasin mo siya! Pakinggan mo, gapo ko, Anton. Nagsasabi siya ng totoo. Kaya siya umalis sa inyo. Kasabay ng pag-alis mo ay dahil pinilit niya akong hanapin para humingi ng tulong. Yun ay dahil nag-uumpisa niya ng maramdaman na may kakaiba sa kanya.
Lalo pa at tila nawawala ang gutom niya sa katawan, kaya lagi siya naghahanap ng pagkain. Si Bella ay ang tunay na nangangailangan ng tulong dito, hindi ang nanay mong masama. Anong tulong pinagsasabi niyo? Niloloko niyo lang ako. Hindi, Anton. Nung makita ko si Lolo, tiningnan niyang kalagayan ko. Doon namin natuklasan ang katotohanan kung bakit ako laging tuliro at may kakaibang gutom na hindi mapigilan araw-araw. At ano namang kinalaman ng buto mo sa pagpapahirap niyo sa mama ko ngayon ha? Dahil ang mama mo ang naglalagay ng kung anong gamot at gayuma Oh. sa bawat pagkain isinasandok niya para sa apo ko. Kinokontrol niya ang isip at katawan ni Belay nang hindi nito nalalabas. Ano? Isang malaking kabalbalan yan. Napakabuting tao ni mama. Siya ang kumupkup sa apo mo nang wala siyang masilungan sa gitna ng ulan. Yun din ang akala ko noon, Anton. Kaya labis ang pasasalamat ko sa kanya. Pero ginamit niya lang ako. Sa tuwing ibubulong niya ang utos niya pagkatapos kumakain ng pagkain na may gayuma. Nawawala ako sa aking sarili. At sumusunod na lang ng walang laban. Pagkatapos kong masunod ang utos niya, kasunod na ng tila walang hanggang kagutuman na naman at nanghihina ako. Kaya lagi mo ako nakikita tuwing gabi. Yun ay tuwing may iniutos siya. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko, basta ang alam ko lang. Naging kasangkapan ako ng tunay na halimaw. Sinungaling. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit nakita ko ang pusa ni Bina nagutay-gutay sa ilalim ng kama mo? Ikaw ang kumain doon dahil sa kwarto mo nakita. Hindi akong kumain doon, Anton. Inutusan niya akong kunin at patay ng pusa dahil sa bulong niya. Pero ang tunay na kumain sa pusa ni Vina ay ang aswang na pinapatuloy at itinatago ng mama mo rito sa loob ng bahay niyo. Nang hindi mo alam. Sinadya ng mama mong ako ang lagi mong mapagbintangan kahit na nagtatago lang ang halimaw sa paligid. Hindi totoo yan. Gawa-gawa niyo lang ang kwentong yan para sirain ang mama ko. Mama ko ang pinag-uusapan natin dito. Kilala ko siya. Ang katotohanan ay madalas na masakit tanggapin, Anton. Subalit kailangan mong magising bago patuloy ang maubos ng mama mo at ng kasama niyang aswang ang mga tao rito sa ating lugar. Manahimik kayo. Buksan niyo ang pinto. Ma! Sumagot ka. Sabihin mo nagsisinungaling ang mga taong to. Ano pa nga bang saysay ng pagtatago ng katotohanan? Kung malalaman mo rin naman dahil ako ang nanay mo. Ma, bakit ganyan sinasabi mo? Ayos lang po ba kayo? Hindi niyo naman ako masisisi kung gusto ko lang maging masaya. Dahil ang buhay ko, kasama ang papa mo. Akala mo perpekto, pero pinapatay ang pagkatao ko! Parang binuhusan ng malamig na tubig ang katawan ko nang marinig ko ang hindi direktang pag-amin ni Mama. Ang boses niyang dating puno ng lambing ay napalitan ng isang malamig at nakakapanindig balahibong tono. Akala ko, Miss Neri, wala nang mas nakakatakot pa ron. Pero simula pa lang pala yun. Bigla na lamang may kumalabog na malakas sa bubong. Tapos may umatungal ng malakas. Kasabay noon ang malakas na pagkabasag ng salamin ng bintana sa kwarto kung nasan si Mama. Agad akong kinabahan, lalo pat kasunod noon ang tila napakabigat na mga yabag sa loob. Nayanig ang buong pagkatao ko habang nakatayo sa harap ng nakasarang pinto ng kwarto. Kumatok ako ng kumatok, pero wala akong nakukuhang sagot mula sa loob. Habang tumatagal, mas lalo akong natatakot para kay Mama. Ma, sumagot ka naman oh. Buksan mo tong pinto. Ano nangyayari dyan sa loob, Ma? Wala nang kwentang pagsigaw mo dyan, Anton. Hindi ka naman niya pakikinggan. Lalong hindi niya gustong sumagot sa'yo. Dahil takot siyang malaman mong totoo. Manahimik ka, Mele. Kasalanan mo ang lahat ng to. Kung hindi ka pumasok sa buhay namin, hindi magkakagulo ng ganito. Wala kang karapatang pagsalita ng kung ano ng mama ko. Bulag ka pa rin ba sa katotohanan hanggang ngayon? Akala mo ba talaga ako nagdala ng kapamakan dito? Gumising ka nga. Hindi mo ba talaga nakikita ko anong totoo, ha? Ikaw tong laging gutom. Lagi kang may ginagawang kakaiba. Ipapasa mo pa kay mama ang pagiging halimaw mo. Palabasin mo na siya! Kung gustong lumabas ng mama mo kanina pa sana. Siyang nasa loob. Hindi ka na ba nakakapag-isip ng maayos? Diyos ko,
Ma! Lumabas ka na dyan. Parang awan nyo na. Sumagot ka naman. Kailangan bang iuntog pa kita para matauhan ka? Ligtas ang nanay mo sa loob. Higit pa sa inaakala mo. Anong ibig mong sabihin? Rinig mo ba yung kalabog at atungal ng aswang sa loob, ha? Paano magiging ligtas si Mama doon? Dahil hindi siya sasaktan ng halimaw na yan. Magkakampi ang nanay mo at ang aswang na pumasok sa kwarto. Nasisiraan ka na ba ng bait, ha? Nanay ko ang pinag-uusapan natin dito. Hindi niya magagawa ang ganyang uri ng kasamaan. Si Aling Luisa ang aswang. Oh. At ang mama mong nagpapakain, nagtatago at kumukup-kup sa kanya rito sa loob mismo ng bahay niyo. Parang gumuho ang mundo ko sa mga sinabi ni Melay. Hindi ko yan kayang tanggapin, Miss Neri, na yung kilala ko sa pagiging mabuti at maalagang ina ay meron palang nakakakilabot na lihim na itinatago sa akin. Ang tanging nagawa ko na lang ay ang mapaluhod sa sahig habang pilit na pinoproseso sa aking utak ang masakit na katotohanan yon. Bumukas ng malakas ang pinto ng kwarto at agad na tumusok sa aking ilong ang kasula-sulasok na amoy ng nabubulok na karne at malansang dugo. Sa gitna ng dilim ay lumarawan ng isang kakilakilabot na nilalang na may kulubot na balat, matatalas na kuko at nanlilisik na pulang mga mata habang tumutulo ang malapot na laway nito sa sahig. Sa tabi ng halimaw nakatayo si Mama na hindi malang natatakot sa itsura nito. Habang nakatitig sa aking mga mata na may kasamang kakaibang ngiti sa kanyang mga labi na tila ba hindi ko pa nakikita noon sa buong buhay ko. Ano? Ano yan? Ma! Lumayo ka dyan sa halimaw na yan. Sasaktan ka yan. Kung hindi kayo lalayo. Bakit wala ka malang ginagawa, Ma? Pwede ba, Anton? Rinding-irindi na ako sa kakasigaw mo at kakasalita mo. Tingnan mo kung natatakot ako. Nakatayo pa ako rito. Kanina pa sana ako nagtatakbo palabas. Ano bang ibig mong sabihin? Paano nangyaring kasama mo ang aswang na yan? Bakit hindi ka malang natatakot o tumatakbo papalayo sa kanya? Ano bang dapat kong malaman? Sinabi ko na sa'yo ang totoong nangyayari dito, Anton. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Ganyan ka ba kawalang tiwala? Hindi siya biktima sa sitwasyong to. Dahil matagal na silang magkasabot ng mabangis na nilalang na yan na nakatayo ngayon sa harap mo. Hindi ka ba talaga titigil kakasalita, Melay, ha? Ma, magsalita ka naman para sa sarili mo. Sabihin mong pinipilit ka lang ng demonyong nasa tabi mo ngayon. Kung totoo man nga magkasabot kayong dalawa. Ano? Tinatakot ka lang ba niya? Sabihin niyo. Walang pumipilit sa akin gawin to, anak. Ako mismo ang nagdala sa kanya rito dahil siya lang ang tunay na nakakaintindi sa akin. Hindi ako naniniwala sa lahat ng sinasabi mo. Anong siya lang nakakaintindi sa inyo? Isang halimaw? Paano mo naging kakampi ang isang kasumpa-sumpang nilalang na kumakain ng mga inosenteng tao at hayop sa paligid natin? Dahil madamot ang mundo, Anton. Ang aswang na to ang nagbigay sa akin ng proteksyon. Ipinagpalit ng nanay mo ang kanyang sariling kaluluwa para sa sinasabi niyang proteksyon. Anton, kaya wag mo nang piliting iligtas pa siya rito dahil huli ng lahat para sa kanya ngayon. Paano mo nagawa to? Paano mo natiis ang ganitong nilalang, Ma? Sigurado ka ba sa sinasamahan mo niya na binibigyan ka talaga niya ng sinasabi mong proteksyon? Nang hina ang buong katawan ko habang pinapanood ang aking sariling ina na inahaplos ang maitim na balat ng aswang sa kanyang tabi na parabang isa yung maamong alaga. Ang tanging akala ko noon ay isang masayang alaala ang pamilyang binuo nila ni Papa. Ngunit sa isang saglit lang ay napalitan nito ng isang madilim at madugong katotohanan. Napakapit ako sa dingding dahil sa labis na panghihina. Nawala na rin sa isip ko ng mga panahong yun na naroon pa si Melay at ang kanyang lolo Paquito. Hindi ko akalaing hindi lang simpleng dahilan meron si Mama. Meron pang mas malalim at yun na ang pinaka hindi ko matatanggap. Alam mo kung sinong pinakadapat na sisihin dito, ha, Anton? Ang tatay mo! Mahal na mahal ko si Luisa!
Hindi. Hindi ko kayo maintindihan, ma. Anong kinalaman ni Papa Hector sa halimaw na yan? Bakit mo sinasabing mahal mo ang isang aswang? Matagal na kaming magkasintahan ni Luisa. Bago pa man dumating ang papa mo, Anton. Si Luisa ang tunay kong mahal noon pa man. Bago pa nabulag ang puso ko. Pero pinili mo si Papa. Ikinasal kayo at nagkaanak. Minahal mo kami, hindi ba? Sabihin mong totoong lahat ng yun, ma. Inagaw lang ako ni Hector. Ginayuman niya ako. Kaya ko iniwan si Luisa noon. Kahit na labis ang pagmamahala naming dalawa. Nawalan ako ng sariling pag-iisip dahil sa ginawa ng tatay mo. Hindi yan totoo. Napakabait ni Papa. Mahal na mahal ka niya. Hindi! Si Luisa lang ang higit na nakakakilala at nagmamahal sa akin! At dahil sa labis ng pagmamahal sa kanya ni Luisa, hindi nito inayaang makulong si Aling Mering sa papa mo. Matagal na hinanap ni Luisa si Aling Mering. Matapos siyang dito dalhin ng papa mo. Kaya laging nandito si Luisa. Kaya wala siyang pamilya sa malapit. At ang pinakamasaklap, pinatay ni Luisa ang papa mo. At pinagplanuhan nilang dalawa yon. Ano? Pinatay niyo si Papa? Nakakagulat ba ha? Halimaw ka na nga rin, ma. Akala ko pa naman. Akala ko labis ka lang na nalulungkot. Pagpapanggap lang pala ang lahat ng yun. Nararapat lang sa kanya ang mamatay. At matapos ang gabing yun, pinangako namin na hinding-hindi na kami muling maghihiwalay ni Luisa. Kahit na maging ganito pang anyo niya. At paano namang nadamay si Melay sa lahat ng to? Buong akala ko siya ang tunay na demonyo. Si Luisa ang aswang na humabol sa akin sa bahay. Pero hindi ko siya nakilala dahil ibang itsura niya noon. At dahil gusto nila akong gawing instrumento at panakipbuta sa mga ginagawa nilang pagpatay. Ang galing mo ha? Buong akala ko, wala ka sa sarili kapag nakikinig ka sa usapan namin ni Luisa. Mautak ka. Nagawa mo kaming linlangin. Ano nga ba kasing silbi mo ha? Kailangan namin ng isang taong laging gutom. Isang kakaibang nilalang na pwedeng pagbintangan ng mga tao para walang maghinala kay Luisa. Kaya ba parang kakaibang kinikilos niya? Kinokontrol niyo lang talaga siya. Para isipin kong siya talagang kalaban habang ligtas kayong gumagawa ng kasamaan. Walang kamalay-malay si Aling Mering na nakakagawa ka na pala ng paraan para tulungan ako, Anton. Noong mga gabing nauhuli mo akong gising at pinipigilan mo akong lumabas, napipigilan mong utos nila. Kaya nang lumayas ka, hindi kanya pinigilan para wala nang kumontra sa kanya. Ipinagpapasalamat ko pa nga ang pag-alis dyan. Dahil kapag wala na siya rito, wala nang makakakontra sa amin. At wala nang makakasira sa plano. Bakit ka pa nga ba bumalik? Iniisip mo bang kailangan kita? Hindi kita kailangan dito! Paano nagawa mo kami ipagpalit ni Papa? Binahaliwala mo ang sarili mong anak para pagtakpan ng pagiging mamamatay tao at aswang niyong dalawa ng kasintahan mo. Doon ay tuluyan ang bumuhos ang halo-halong emosyon sa dibdib ko habang nakatitig sa kanilang dalawa sa harap ko. Galit na galit ako nang malamang sila ang may kagagawan ng pagkamatay ng aking ama. Akala ko mahal na mahal siya ni Mama. Pero siya pala mismo ang dahilan kung bakit siya namatay. Naramdaman ko ang mabilis na pagdaloy ng puot sa mga ugat ko nang mapagtanto ko kung gaano kalalim ang naging kataksilan ng aking sariling ina. Sa tindi ng aking galit, hindi ko na napigilan ang sarili ko na kumilos, kaya naman mabilis kong nahugot mula kay Lolo Paquito ang itak na nakasabit sa kanyang bewang. Kinuha niyo ang buhay ng papa ko para lang sa maruming pag-ibig niyo. Ngayon, hindi ko nahayaan na makalabas pa yung aswang na yan ng buhay dito sa bahay na to. Katapusan mo na, Luisa. Papatayin kitang halimaw ka. Akala mo ba'y matatakot mo ako sa hawak mong itak, Anton? Isang mahina at hangal na tao na walang alam, kundi ang umiyak at kumuda ng kumuda sa kanyang nanay. Pinatatawa mo lang ako, iho. Sa martilyo ka lang naman magaling. Magpukpok ng mga kung ano-ano. Pero duwag ka. Napakaduwag mo.
Huwag mo kong minamaliit, halimaw ka. Papatayin kita kahit na ubusin ko ang buong lakas ko para may paghiganti ko lang ang tatay ko na pinaslang nyo. Subukan mo, bata. Tingnan natin kung kaya mong iangat ang itak na yan bago ko pa man makuha ang leg mo at sipsipin ang lahat ng dugo sa katawan mo. Huwag, Anton! Ibaba mo yan! Pakiusap! Huwag mong saktan si Luisa dahil hindi mo alam kung anong kapahamakan ang idudulot niyan sa'yo! Pinoprotektahan mo pa rin siya, ma? Ma, siyang pumatay sa asawa mo. Paano mo nasisikmuran na makasama ang pumatay kay Papa? Makinig ka sa akin, anak. Hindi mo kailangang lumaban sa amin dahil walang patutunguhan ang galit mo. Kung kakampi ka sa amin ngayon, magiging maayos ang lahat para sa pamilya natin. Sumama ka na lang sa amin at magtiwala ka. Hindi ka namin sasaktan ni Luisa. Kaya kanyang mahalin na parang sarili niyang anak kung paano niya ako mahalin. Anong pamilyang sinasabi mo? Ma, patay na si Papa. Siya lang pamilya ko. Paano tayo magiging pamilya? Kasama ang isang kasumpa-sumpang aswang na kumain ng mga inosenteng tao. Pwede pa rin tayong maging masaya kahit wala na ang papa mo, Anton. Kayang ibigay ni Luisa ang lahat ng kailangan natin. Kayamanan, proteksyon at kapangyarihan na hindi kailanman na ibigay ng tatay mo nung nabubuhay pa siya rito. Ni hindi nga niya tayo magawang buhayin na maginhawa dahil hamak lang siyang magsasaka. Hamak na aswang? Siya ang bumuhay sa akin. Maniwala ka. Kaya ka ring buhayin ni Luisa. Higit pa sa kaya ng papa mo. Huwag kang makikinig sa mga sinasabi ng nanay mo, Anton. Huwag mong ibaba ang hawak mo dahil sinusubukan ka lang niyang bulagin sa katotohanan. Nililin lang ka lang niya, hindi ang totoo. Ano pa bang dapat kong paniwalaan sa sitwasyong tumelay? Ang sarili kong ina, niyayaya akong sumama sa mga demonyo. Sinusubukan lang nilang kunin ang loob mo ngayon dahil alam nilang hawak mong itak na may basbas ng lolo ko. Natatakot silang gamitin mo yan laban sa kanila. Manahimik ka, Melay. Huwag mong pakialaman ang desisyon ng anak ko. Anton, pamilya mo ako. Kaya sa akin ka dapat magtiwala. Hindi sa estrangherong yan. Kalaban ang aswang na yan at hindi kailanman magiging kakampi, Anton. Kapag sumama ka sa kanila, tuluyan mo na rin ipagkakait ang hustisya para sa papa mo na walang kaalam-alam sa kanilang kataksilan. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Ang sarili kong ina ang kalaban ko. Ang mismong taong nag-aruga sa akin ang nagdenais na hilahin ako patungo sa impyerno. Nanginig ang aking dalawang kamay habang mahigpit kong hawak ang itak ni Lolo Paquito sa gitna ng madilim na pasilyo ng aming bahay. Ang bawat salita ni Melay ay nagsilbing liwanag sa aking naguguluhang isipan. Habang ang mga mapaninlang na alok ni Mama ay tuluyang winasak ang natitirang respeto ko para sa kanya bilang magulang ko. Batid ko sa mga sandaling yon, wala na ang mapagmahal kong ina na nakagisnan ko dahil ang kaharap ko na ay isang banyagang tuluyan ng nilamon ng kasamaan at maruming pag-ibig sa isang halimaw. Hinding-hindi ko ipagpapalit ang alaala ng aking ama para sa isang huwad at kasumpa-sumpang pamilyang binuo nila sa pamamagitan ng dugo at pagpatay. Sa gitna ng tensyon at nag-uumpugang emosyon sa loob ng madilim na pasilyo, tila ba huminto ang ikot ng mundo para sa aming lahat. Ang buong akala ni na Mama at Luisa ay tuluyan na akong binubulag ng takot at pag-aalinlangan habang hawak ang lumang itak. Ngunit lingid sa aming kaalaman, may isang matanda na palang hindi namin napansing kumikilos na habang nagaganap ang komprontasyong yon. Ma, hindi ko kayang tanggapin ang alok mo. Hindi ko kakampihan ng pumatay sa tatay ko kahit kailan. Sinasayang mo ang pagkakataong ibinibigay sa'yo, Anton. Huwag kang maging tanga. Tulad ng ama mo na namatay nang walang kalaban-laban. Hayaan mo na siya, Miring. Kung ayaw niyang sumama sa atin, mas mabuting gawin ko na lang siyang hapunan ngayon din upang mapakinabangan ang laman niya. Wala silang kaalam-alam na pasimple nang kumikilos si Lolo Paquito mula sa likod ng pintuan ng kusina.
biglang kumalat ang isang napakatapang, napakabagsik at nakakapanghilakbot na amoy ng isang sunog na halaman na agad na pumuno sa buong kabahayan. Ang amoy na yon ay hindi pamilyar sa akin. Ngunit nagdala ng kakaibang bigat sa hangin na tila ba may kung anong puwersa itong dala. Dahil nagsimulang magwala si Luisa. Isang napakalaking aswang na napahawak sa ulo at tila nasisiraan ng pait. Anong amoy ito? Tawi-tawi, ang alaman na tatapos sa sumpa mo rito sa lupa. Hindi ko hahayaang may mamatay ka pa, Luisa. Sapat na ang buhay na kinuha mo mula nang mamatay ang tatay ni Anton. Ang hapdi sa balat! Mereng, ilayo mo sa akin ang usok na yan. Nanghihina ako. Ikaw na matanda ka! Patayin mo yan! Wag! Anong ginagawa mo rito? Bakit mo ba pinakikialaman ang buhay namin? Dahil matagal ko nag-alamang kasama ninyo, Mereng. Mabuti na lang at napuntahan ako ng apo ko. Dahil si Luisa ang aswang na matagal ko nang hinahanap. At ngayon, hindi ko na hayaang mabuhay pa ang halimaw na yan! Dahil sa tapang ng usok ng tawi-tawi, biglang nagwala si Luisa sa loob ng masikip na pasilyo. Nagsimula ang isang maaksyon at madugong labanan sa pagitan ng matanda at ng nangangalit na aswang. Sa kabila ng kanyang katandaan, mabilis na iwinasiwas ni Lolo Paquito ang kanyang hawak na baston na may nakataling agimat. Habang si Luisa naman ay marahas na sumusunggab gamit ang kanyang matatalas na kuko na nag-iiwan ng malalalim na hiwa sa mga dingding ng aming bahay. Sige, sumugod ka, halimaw. Hindi ako natatakot sa anyo mo. Ako mismo ang tatapos sa'yo ngayon. Papatayin kitang matanda ka. Dudurugin ko ang mga buto mo hanggang sa wala nang matira sa'yo, kundi ang damit mong basahan. Luisa! Anton, pigilan mo matandang yan! Kung ayaw mong dumanak ang dugo rito! Anton, kailangan nating kumilos. Nangihina na siya dahil matanda na si Lolo Paquito. Hindi niya kaya mag-isang aswang na yan. Kailangan na nating tumulong. Pero anong gagawin ko, Melay? Paano kung masasaktan ng isang halimaw na tulad niyan gamit lang ang itak na to? Akin ang itak mo, bilis. Meron akong espesyal na langis dito na gawa pa mismo ni Lolo. Itong magbibigay ng mas masakit na talim laban sa mga aswang. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kinuha ni Melay ang itak mula sa aking nanginginig na kamay. Pinahiran niya ito ng napakabilis ng isang malapot at nangingitim na langis habang binubulong ang isang lumang dasal. Pagkatapos nito, ibinalik niya sa akin ang sandata na kumikintab na sa ilalim ng malamlam na ilaw. Hawakan mo ng maigpit yan, Anton. Kailangan nating lumaban ngayon kung gusto pa nating mabuhay. Para kay Papa at sa lahat ng inosenteng nadamay, gagawin ko to. Lalaban ako hanggang sa huling lakas ko. Luisa! Tikman mo natitirang langis na to! Tingnan natin kung makatayo ka pa pagkatapos nito! Matapos sumigaw ni Melay, isinaboy niya ang natitirang langis mula sa bote, diretso sa mukha at katawan ni Luisa. Ang langis ay tila ba naging kumukulong asido nang dumikit sa balat ng aswang. Dahilan para lalo itong magwala sa matinding sakit at poot. Habang ang usok ng tawi-tawi ay patuloy na nagpapahina sa kanyang pakiramdam. Ang mukha ko! Ang balat ko! Susunugin ko kayong lahat! Walang makakalabas na buhay sa bahay na to! Luisa! Wag, Anton! Tumakbo ka na! Hindi mo alam kung anong galit ang ginising niyo sa kanya ngayon. Anak pa rin kita, kaya mas mabuting iligtas mo ang sarili mo ngayon! Hindi ako tatakbo, Ma. Ngayon ko ipapakita sa inyo kung ano ang kayang gawin ng anak ng lalaking pinatay nyo. Sa
isang iglap, sumugod ako pasulong bitbit ang pinahirang itak ni Lolo Paquito. Iwinasiwas ko ang matalim na bakal patungo sa direksyon ni Luisa at nagawa kong hiwain ang kanyang kanang braso na nagdulot ng pag-agos ng maitim at mabahong dugo. Ngunit sa kabila ng kanyang sugat, ang puot ni Luisa ay mas naging matindi kaysa sa sakit na kanyang nararamdaman. Hangal na bata! Akala mo ba'y sapat na yan para mapatumba mo ako? Ang isang katulad ko! Tikman mo ang lakas ng isang tunay na aswang! Anong... ang bilis niya. Melay, umihos ka! Ah! Hindi ko malang nakita ang sunod na galaw ni Luisa dahil sa sobrang bilis ng kanyang pagkilos sa gitna ng usok. Isang napakalakas at napakabigat na hampas mula sa kanyang mahabang braso ang tumama ng diretso sa aking dibdib. Dahilan upang marinig ko ang tila pagkabali ng aking mga buto. Nawalan ako ng hangin sa aking baga habang ang aking katawan ay marahas na tumilamsik sa ere bago malakas na sumalpok sa lumang aparador sa dulo ng pasilyo at tuluyang bumagsak sa malamig na sahig habang nababalutan ng sarili kong dugo. Habang nakahandusay ako sa sahig at dahang-dahang nilalamo ng nag-aagaw buhay na katinuan dahil sa matinding hampas ni Luisa, ang paningin ko'y nagsimula ng magdilim. Ang bawat paghinga ko ay may kasamang lasa ng dugo at matinding kirot na tila ba nang gagaling sa aking nadurog na dibdib. Ngunit sa gitna ng aking panghihina, nakita ko ang anino ni Melay na mabilis na gumalaw sa gitna ng makapal na usok ng tawi-tawi, bitbit ang isang huling sandata niya. Hindi dito nagtatapos ang lahat, Luisa. Tapos na ang mga gabi ng paghahasik niyo ng kasamaan sa mundong to. Wala ka nang magagawa, Melay. Pagkatapos ng lalaking yan, ikaw naman ang isusunod ko para wala nang makasaksi sa gabing to. Tapos ang lolo mo ang iuhuli ko! Huli ka na! Tikman mo ang talim na gawa sa purong pilak ng aking pamilya! Sa isang mabilis at tumpak na saksak, bumaon ang kutsilyo na gawa sa pilak ng diretso sa mismong puso ng aswang. Ang pilak ay agad na lumikha ng nakatutulig na tunog ng natutupok na laman, dahilan upang mangisay si Luisa habang ang kanyang pulang mga mata ay unti-unting nawawalan ng liwanag. Bumagsak ang aswang sa sahig, lumikha ng isang malakas na kalabog na yumanig sa buong kabahayan at tuluyan na siyang nalagutan ng hininga. Luisa! Hindi! Huwag mo akong iwan! Pakiusap! Magsalita ka! Luisa! Miring. Mahal ko. Tapos na, Aling Miring. Wala na ang halimaw na kumupkup sa kasama niyo. Patay na ang aswang. Mga hayop kayo! Pinatay niyo ang nag-iisang nilalang na nagmahal sa akin ng tunay! Luisa! Gumising ka! Pakiusap! Habang naliligo sa sarili kong dugo, hindi man lang ako binalingan ng tingin ng sarili kong ina. Nagwala si Mama habang mahigpit na niyayakap ang dumudugong katawan ng aswang na unti-unti nang bumabalik sa dating anyo nito bilang si Aling Luisa. Ang kanyang mga luha at hagulhol ay para lamang sa halimaw na pumatay sa aking ama, habang ang sarili niyang anak na sugatan at nag-aagaw buhay sa dulo ng pasilyo ay tila ba naging hangin na lamang sa kanyang paningin. Ma, anak mo ko. Bakit siyang iniiyakan mo? Manahimik ka, Anton! Kasalanan mo to! Masyado kang pakialamero! Kung hindi ka nakialam, buhay pa sana ang Luisa ko ngayon! Nasisiraan ka na ba ng bait, Aling Miring? Ang sarili mong dugo at laman ang mamamatay na pero mas inaalala mo pang isang demonyo. Wala akong pakialam sa kanya!
Si Luisa ang buhay ko! Siyang nagbigay sa akin ng lahat! Ang anak na yan ay walang kwenta tulad ng ama niya! Hindi ako makapaniwala. Ang buong buhay ko, naging kasinungalingan lang pala para sa iyo, Ma. Ang sakit na naramdaman ko sa katawan ay walang-wala kumpara sa tindi ng sakit ng mga sinabi niya. Mas nasaktan pa siya sa pagkawala ng isang halimaw kaysa sa posibilidad na mamatay ang sarili niyang anak sa mismong harap niya. Doon ko napagtanto na tuluyan ang nawala ang mapagmahal na nanay na nagpalaki sa akin noon. Isang buwan ang mabilis na lumipas matapos noon, wala na akong pamilya, Miss Neri. Iniwan ko ang bahay at lumayo ako para magsimula ng bagong buhay. Ang huling alaala ko kay Mama bago ako tuluyang umalis ay ang larawan ng isang babaeng dahang-dahang nawawala ng bait habang nakakulong sa sarili niyang mundo ng pighati dahil sa pagkamatay ni Luisa. Hindi ko na siya makilala noon, kaya mas pinili ko na lamang na mag-focus sa aking bagong buhay. Kailangan ko nang matapos ng floor plan bago maggabi. Dami ko pa lang kailangan ihanda para bukas. Hala, masyado ka namang seryoso dyan, Architect Anton. Break muna kaya kahit sandali lang para hindi ka naman mapagod ng gusto. Vina, anong ginagawa mo rito? At may dala ka pa talagang merienda, ha? Ano ba yung dala mo? Amoy masarap, ha? Nagdala ko ng paborito mong meriendang bilo-bilo. Kumusta ka na nga pala? Medyo maayos naman. Salamat sa merienda, ha? Unti-unti ko na rin nasasanay na mag-isa. Ay, Mabuti naman kung ganon. Ayoko nakikita ka laging malungkot. O siya nga pala. Kaya nga rin pala ako sumadya rito kasi may nangungulit sa akin. Gusto ko rin makita eh. Hindi naman ako nakatanggi. Melay? Ikaw ba yan? Ang laki ng pinagbago mo, ha? Isang buwan lang naman ang lumipas. Hindi ko inaasahan na bibisitahin mo rin ako rito ngayon kasama si Bina. Pasensya na kung may istorbo kang trabaho mo, Anton. May dala rin akong ulam. Niluto ko yun para sa'yo. Maraming salamat, Melay. Mapu ka muna. Kumusta ka na? Si Lola Paquito. Maayos na ako ngayon, Anton. Hindi na rin ako mayat-maya nagugutom. Malaya na ako. Salamat. Ako dapat na magsabi niyan eh. Total, nandito ka naman na. At hindi tayo gaano nakapag-usap nun. Gusto ko rin samantalin ang pagkakataong to para humingi ng tawad sa'yo, Melay. Sa lahat ng mga maling paratang ko sa'yo nun. Huwag mo nang isipin yun, Anton. Naiintindihan ko kung bakit ka nagalit nung dahil prinotektahan mo lang naman ang nanay mo na akala mo walang kasalanan. Salamat sa pag-intindi, ha. Pero mas gusto ko magpasalamat sa'yo dahil kung hindi dahil sa'yo, baka wala na rin ako ngayon dito sa mundo. Baka hindi ko rin nalaman lahat ng totoo. Utang natin ang buhay natin kay Lola Paquito. At sa katapangan mo rin. Ngayon, may pagkakataon na tayong dalawa na magsimula muli. Nang walang takot sa paligid natin. Tama ka, Melay. Ito na ang tamang panahon para iwanan natin lahat ng sakit at magpatuloy sa buhay ng may pag-asa sa ating mga puso. Sana maging masaya ka sa buhay na tatahakin mo. Ikaw rin. Maging masaya ka sana. Naku! Tama na nga ng dramahan na yan. Kainin na natin tong merienda bago pa lumamig. Habang pinapanood ko sina Melay at Vina na nagtatawanan sa harap ko, naramdaman ko ang isang kakaibang init at kapayapaan sa dibdib ko. Alam kong hindi na maibabalik ang nakaraan at hindi ko na mababago ang sinapit ng aking pamilya. Ngunit sa pagtingin ko sa direksyon ng aking mga bagong kaibigan, batid ko na handa na akong harapin ang bukas ng may ngiti at panibagong pag-asa para sa isang mas magandang simula. 17 taon na ang mabilis na lumipas mula noon, Miss Neri, at tuluyan na ngang nagbago ang buhay ko.
Nakapag-asawa na ako at biniyayaan ng napakababait na mga anak na siyang nagpuno ng saya sa aking puso. Nasa ibang bansa na rin po kami ngayon at dito na kami naninirahan. Hanggang ngayon, may komunikasyon pa rin kami kay Melay na meron na ring sarili at masayang pamilya sa probinsya. Si Lolo Paquito naman ay mapayapang sumakabilang buhay nung siya ay mag-80 anyos. Ang aking ina naman ay nanatili sa loob ng mental hospital. Sinubukan ko siyang dalawin ngunit pinili kong tingnan na lamang siya mula sa malayo at hindi nakausapin. Ayon sa kwento ng kanyang nurse, madalas niyang sinasambit ang pangalan ko habang umiiyak at paulit-ulit na humihingi ng sorry. Kasunod ang pangalan ni Luisa na mahal niya raw. Hindi rin alam ng mga nurse kung totoo ba ang mga ibinabahagi niya sa kapwa niya mga pasyente tungkol sa aswang na inalagaan at minahal niya raw. Ngunit para sa akin, payapa na ang aking puso at wala na ang anumang pait, kaya ayoko nang isipin pa yon. Ang pinakamalaking aral na natutunan ko sa aking nakakakilabot na karanasan ay ang katotohanan na hindi lahat ng nagpapakita ng kabaitan ay may malinis na kalooban. At ang tunay na halimaw ay hindi lamang matatagpuan sa dilim, kundi minsan ay nagtatago sa likod ng mga taong labis nating pinagkakatiwalaan. Ang pagtanggap sa masakit na katotohanan at ang pagpapatawad ang nagpalayas sa akin mula sa sumpa ng nakaraan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat sa mga nakinig hanggang dulo at sa pagbabahagi mo nito, Miss Neri. Muli, ako si Anton, mabuhay. Napakabigat at nakakakilabot ng kwentong ibinahagi mo, Anton. Grabe ang plot twist, ha? Akala natin nung una si Melay ang kalaban dahil kakaiba at tila walang kabusugan niyang gutom. Pero ang tunay na halimaw ay ang mismong nanay mo pala na nagtago sa likod ng huwad na kabaitan. Hindi ko inakalang twist na yun, ha? Hindi ko napaghandaan yon. Ang pinakamalaking aral na iniwan sa atin ng karanasan mo ay isang katotohanan sa buhay. Hindi lahat nagpapakita ng kabaitan at nagkukunwari ng pagmamalasakit ay may malinis na kalooban. Kung minsan, ang tunay na halimaw ay hindi nagtatago sa dilim, kundi nasa loob mismo ng ating tahanan at nagbabalat kayo sa anyo ng mga taong labis nating pinagkakatiwalaan. Yun din ang nakasaad sa dulo ng sulat mo at yun din ang natutunan ko. Ngunit sa kabila ng matinding traidoran at sakit na iyong pinagdaanan, mula sa pagkawala ng iyong ama hanggang sa pagkasira ng iyong pamilya, ipinakita mo na ang pagtanggap sa masakit na realidad at ang pagpapatawad ang tunay na magpapalaya sa atin mula sa sumpa ng nakaraan. Humahanga ko sa iyo, Anton, dahil mas pinili mong bumangon, magpatuloy bilang isang arkitekto at magsimula ng bagong buhay kasama ang mga taong tunay na naging dapat. Maraming salamat sa pagtitiwala sa kwentong Takip Silim. Hanggang dito na lamang po. Hanggang sa susunod na kwentong ating pagsasaluhan.